Rego POV. Nakatanggap ako ng mensahe mula kay Damian, kaya naman pinaunlakan ko ang kanyang paanyaya na magkita kami sa isang bar. Napailing na lang ako sa amoy ng club na ito. Parang mas gusto ko pa doon sa bar kung saan ko unang nakita si Arisha na ibulong ko. Dumiretso ako sa VIP room nang hindi pinapansin ng mga malalagkit na titig ng mga kababaihan doon. Binuksan ko ang pinto, bumungad sa akin si Damian habang mag-isang tinutungga ang alak na hawak. Pumasok ako sa loob na nakangiti. "What's with the face?" Bungad niya sa akin habang nakataas ang kilay. Lalo pa akong napangiti. "My wife already remembered us, bro. Thanks for everything." Saad ko. Alam ko na ang mga ginawa niya pero iyon ay nagawa niya dahil lang sa isang blackmail ni Ariella sa kanya. "Congrats." Tipid na sagot na niya. I nodded my head as an answer habang siya naman ay tila may iniisip. "Should you explain your side? Alam ko kahit gaano pa kalaking kasalanan mo ay patatawarin ka ni Risha." Saad ko. "I already did but she left me without any hesitation." Ngiwing aniya. Hindi niya ako kinakausap at nagalit kaagad. Akmang sasagot na ako nang tumunog ang cellphone ko kaya kaagad ko itong sinagot. "Hello?" Nangunot ang noo ko nang siguro'y 2 minuto bago ito nagsalita. "Hello? This is Mr. Balderi?" Tanong ng isang boses ng lalaki sa linya. "Yes, it's me. May I ask who you are?" Formal kong tanong. "I just wanna ask kung nasa bahay lamang ang mag-ina mo." Napatigil ako at tila napaisip sa kanyang sinabi. "Huwag mo muna sana silang papaalisin ng bahay dahil nakamasid lamang siya sa inyo. Protect your family for heaven's sake." Anito tsaka namatay ang linya. "Sino yon?" Kunot ang noon ni Damian ang itanong iyon. Hindi nagpakilala. Anong sabi? Protektahan daw natin ang mahal natin sa buhay. Pagkabigas ko noon ay unti-unting rumihistro sa isip ko ang lahat. Mali na iwan ang mag-ina ko sa bahay. Sabay kaming napatayo ni Damian tsaka patakpong lumabas. Third person POV. Where are they? Galit na sigaw ni Rego sa mga tao sa bahay. Ngunit lahat ng ito ay nagyukuan kaya kaagad na napasabunit si Rego sa sarili niyang buhok. "Ano pang silbi niyo?" Galit na aniya. "Sorry po sir." Saad pa ng isang gwardya. "Kapag may nangyaring masama sa mag-ina ko, isusunod ko ang buhay niyo. Mark my words." Wala naman siyang mapapala kahit pa magpakadakdak siya doon, kaya't pinabuti niya na lamang na talikuran ng mga ito. Nagpupush siya sa galit, hindi niya alam at wala siyang ideya kung sino ba talaga ang kumuha sa mag-ina niya. Sumakay naman si Rego sa kotse kung saan naroon din si Damian. "Anong balita?" Bungad dito sa kanya. Umiling lamang si Rego. Kinuha niya ang phone niya at balak na tawagan si Hector para humingi ng tulong nang kusa nang magpapa-up ang pangalan nito sa phone niya. Kakasagot niya pa lang at wala pa siyang nasasabi nang magsalita ito. "Rego, nasa panganib si Arisha at Raisin. Pumunta ka dito." Seryosong bungad ni Hector sa kabilang linya, tsaka siya nito pinatayan. Nilingon niya lang si Damian at tumango naman ito. Samantala, nasa isang itim na van ang mag-ina. "Ano boss, magustuhan mo ba ang regalo ko sa'yo?" Nakangising saad ng lalaki habang nakatanaw sa parehong walang malay na kidnap nila. Nilingon ni Dion ang gawin ng mag-ina na ngayon ay nakagapos habang walang malay. "Nagsisimula pa lang tayo. Pinapangako ko Ariella, uubusin ko sila hanggang sa makontento ko kung paano kanila pinatay." Parang wala sa sariling saad nito matapos ay tumigil ang van sa harap ng abandonadong building. Binuhat niya ang mag-ina papasok ng bahay at iginapo sa upuan sa magkaibang kwarto. "Buhusan niyo na nag-ialong tubig ang babae." Tumango naman ang tauhan nito bago kumuha naman ng malamig na tubig ang iba. Pumasok ang mga ito sa silid ng babae, may dala ang mga ito na isang balde na may lamang nag-ialong tubig. Ibinuhos nila ito sa babae dahilan para mapahiyaw ito sa gulat. "Nasaan ang anak ko?" Sigaw nito na hindi inaalintana ang lamig na nararamdaman. Bumukas ang pinto at pumasok to ng boss na nagpalaglag ng panga ng babae. "Dion? Ikaw?" Galit na sigaw ng babae. Lumapit si Dion habang walang mababakas na emosyon sa mata nito. "Anong ginawa namin sa iyo para gantuhin mo kami ng anak ko? Inosente kami." Nagpupumiglas na ani Arisha matapos ay unti-unting gumuhit ang luha niya nang wala siyang magawa. "Pinagkatiwalaan kita at tinuring na kaibigan. Bakit mo nagawa sa akin to?" Gigil na singhal ng babae. Ngumisi si Dion. "Why don't you ask your husband?" And ngumisi siya. "Do you really think na magkakagusto ako sa'yo? Sa isang basurang katulad mo?" Tumawa ito ng naglalakas ngunit tumigil din at parang asong wala na sa katinuan.
They killed my wife. Naging emosyonal bigla ang reaksyon nito. Wife? Sino? Naguguluhang tanong ni Arisha. Si Ariela. Ang pinakamamahal kong si Ariela. Umiiyak na anito. Nanlaki ang mata ng babae bago sunod-sunod na umiling. It was an accident. Si Ariela ang nagsimula ng lahat. Nawala ang ngiti ni Dion bago samaan ang tingin ng babae. Let me tell you a story. Alam mo bang ako ang kasama ni Ariela sa mga plano niya sa'yo? Panimula nito. Lalo pang naguluhan si Arisha dahil ang pagkakaalam niya ay si Damian ang may alam ng lahat. I forced Damian to do that. Pinagbantaan ko siya noon na papatayin kita kung hindi siya tutulong. Kaya mas ninais niya na lamang na mawalan ka ng alaala kaysa mawala ka sa mundo. Parang baliw na tumatawa ito. Ano? Kung ganon, inosente si Damian? Naguguluhang tanong ng babae. Exactly. Natutuwang sigaw ni Dion. He's innocent, Arisha. Mahal na mahal ka kasi niya kaya wala siyang magawa kung hindi ang pumayag. Ikaw kasi ang kasalanan mo dahil hindi mo man lang siya pinakinggan. Napayuko naman ang babae. Iniisip niya na ang sama-sama niya para sigawan at husgahan si Wayne. She's guilty dahil hindi siya nakinig sa lalaki noon. Matagal ka na nilang kilala? Tanong pa ng babae bago muling iangat ang tingin sa harap. Matigas na umiling ang binata. Hindi naman ako tanga para magpakilala sa kanila. Nakilala lang nila ako dahil sa matandang iyon na nagbigay ng impormasyon sa magkakaibigan. Naguguluhang napatingin ng babae sa kaharap. Agad na binalot siya ng matinding kaba nang maalala ang kanyang itinuring na nanay. Tama ka. Kung sino ang nasa isip mo, siya na nga ang tinutukoy mo. Anong ginawa mo kay nanay? Napakasama mo. Magsama kayo ni Ariela sa impyerno. Pero kaagad siyang napatahimik nang ilabas ni Dion ang kanyang baril at rekta iyong itinutok sa noo niya. Huwag na huwag mong babanggitin ang pangalan ng asawa ko. Galit at may halong gigil na saad ni Dion. Napailing ng sunod-sunod ang babae bago mapapikit. Ako na lang ang patahin mo. Pakawalan mo lang ang anak ko. Parang awa mo na. Napahagal pa kang binata at takmang kakalabitin na ang baril nang bigla siyang napaluhod dahil sa balang tumama sa kanyang binti. Takot man ay pilit na iminulat ni Arisha ang kanyang mga mata. Nabungaran niya ang binata na nakaluhod at pilit na tumatayo. Napansin niyang pilit na inaabot nito ang baril kaya naman ginawa niya ang lahat upang masipa ang baril palayo sa binata. Let's play a game, Dion. Isang malakas na baritonong boses ang umaalingaw-ngaw sa buong paligid. Unti-unting lumiwanag ang pwesto sa may pinto at doon ay bumungad ang tatlong matatangkad na lalaking pamilyar kay Arisha. Nakangisa ang mga ito habang papalapit sa gawin nila. Damian? Hector? Rego? Napangiti ang babae nang masilayan ng tuluyan ng mga dumating at unti-unting nabuhayan siya ng pag-asa na makaligtas kasama ang anak niya. Lumapit si Rego sa asawa habang ang dalawa naman ay mabilis na pinusasan si Dion na ngayon ay umaalma pa habang iniinda ang sugat na natamo. Ang 3 bilyonaryo na sina Rego, Rain Valderi, Hector De Silva at Damian Ruiz ngayon ay magkakasamang nilulutas ang problema ng isa. Wala sa bokabulyaryo ng mga ito ang salitang pagsuko. Handa nilang ibuwis kahit na sarili pa nilang buhay, lalo na at napamahal na sa kanila ang buhay na nakasalalay dito. A friend's game means a game for everyone. Nakatawang ani Hector tsaka pinikitan si Rego. Ayaw na ayaw nilang malakit o kumitil dahil alam nilang masakit na pakiramdam noon. Ang mawala ng buhay ang mahal mo sa buhay. Kaya't sa halip na paslangin si Dion sa mga kasamaang ginawa nito sa kaibigan si Rego, ay mas pinili nilang dalhin na lamang ito sa Singapore para ikulong. Naroon kasi ang daddy ni Rego na siyang may pinakamalawak na detained area. Rego POV. Sa dami ng pinagdaanan namin ay imposibleng hindi pa kami tumibay nito. Napangiti ako, hindi kasi ako makapaniwala na 3 taon na din palang nakararaan mula nang matapos ang insidente na ginawa ni Dion. Pauwi na ako galing sa company. Araw-araw ay ganito ang pakiramdam ko. Excited ako palaging masilayan ang matatamis na ngiti ng mag-ina ko. Pagkarating sa mansyon ay agad akong tumakbo papasok. Masama bang mamiss ang mag-ina ko? Pagkabakas ko pa lamang ng pinto ay siyang pagbungad naman sa akin ng anak ko na nakaupo sa couch habang nakatingin sa entrance door, mukhang inaabangan din ako. Dad? Gulat ng sigaw nito nang makita ko habang mabilis na tumakbo palapit sa akin para yumakap. Niyakap ko din naman ito habang nakangiti. Daddy missed you, my kiddo. Malambing na saad ko. Where's your mommy?
Tanong ko pa nang bitawan siya. On the bathroom, Dad? Parating ka na daw kaya siya naligo. Inosenteng saad ng anak ko na ikinangiti ko naman. Hindi niya pa kasi naiintindihan ang mga bagay-bagay na kami lang ng mami niya ang nakakaalam kahit na 10 taon na siya. Matyaga akong naghintay kay Arisha kaya naupo ako panandalian sa may veranda habang nakatingin sa makulimlim na langit. Rego? Agad na nabaling ang aking tingin sa asawa ko nang tawagin niya ako. Nginitian ko siya bago siya lumapit sa pwesto ko. Nakabalot pa ng tuwalya ang buhok niya habang itim na roba lang ang suot niya. Naupo siya sa kantungan ko at saka ako hinalikan ng magaan sa labi. May problema ba, wife? Tinitigan ko ang asawa ko habang nakangiti siyang nakatingin sa langit. Ang tagal na rin pala nating magkasama, no? She started bago ako lingunin. Tumango ako habang nakangiti. Yes, at sa pagtagal ay mas lalong paglalim ng pagmamahal ko sa'yo. Marahan niyang hinawakan ang aking kamay kasabay ng pagtulo ng mga luha niya. I'm really sorry kung iniwan kita noon. Sorry kung pinagtatabuyan kita. I bit my lower lip as if trying to stop myself crying. Ngunit traidor ang aking mga luha dahil nagsimula na silang mag-unahan. Inalis ko ang kamay niya sa akin bago pinalis ang kanyang mga luha. I wiped her tears bago siya agkan sa noo. Wala kang kasalanan, wife. Tahan na. Okay naman na ang lahat ngayon. Nanginginig ang aking boses habang sinasabi ang mga salitang iyon. Tinitigan niya ng malalim ang aking mga mata, kaya naman sinalubong ko iyon. Mabilis niyang sinunggabi ng halik ang aking labi hanggang sa lumalim iyon. Dinig ko ang impit niyang pagdaing hanggang sa matigil kami dahil sa matinis na tinig mula sa labas ng kwarto. Daddy, I want ice cream. Tumatakbong pumasok ang bunso namin. Niyakap niya kami ng mami niya. Hinalikan ko naman ang noo niya bilang ganti. You want ice cream? Daddy will buy you some. Diba, Daddy? What about me? Napalinga kami ni Arisha kay Raysan na nakasandal sa pinto. Parang kailan lang ay naglalambing pa iyon, ngunit ngayon ay nagbibinata ng anak ko. Sadyang napakabilis nga pala talaga ng panahon. Ang dating pangarap mula ngayon ay unti-unti nang natutupad. Tulad ngayon ay nagkaanak pa ulit kami ni Arisha. Her name is Ranara Ivy, 2 taon na. Come on, son. Let's have a big hug. Saad ko kaya nakangiti namang lumapit ang anak ko at niyakap kami ng mami at ang bunsong kapatid niya matapos ay sama-sama naming tinitigan ang magandang paglubog ng araw. At dito na po nagtatapos ang nakakaantig at nakakakilig na kwentong pag-ibig ni Rego at Arisha. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsusubaybay at pagkikinig sa kwentong pag-ibig ko. Thank you and God bless.